Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Ate, pwede ko bang ilabas mamaya ang kambal? Kahapon kasi nagmamaktol sila dahil hindi ko sila pinayagan. Ang sabi ko, ipapaalam ko muna sila sa iyo. Nilingon ko si Susan habang inaahon ang niluto kong hotdog at ham. Naghahain naman siya ng mga plato. Ayoko sana kasi baka delikado pa. Pero pwede naman kung dyan lang sa gate. Kasi nag-iisa ka lang at baka magtakbuhan sa labas ang mga bata. Ikaw din ang mahihirapan. Mahinahon kong sabi. Sige po ate, lilibangin ko na lang po sila. Nginitian ko siya at nilapag na sa mesa ang mga almusal namin. Bago umalis ay pinahiran ko muna ng lotion sina Dwayne at Dane para iwas lamok. Ina ako at gusto kong protektahan ang mga anak ko sa posibilidad na magkasakit sila. Lalo pa ngayon. Bumaba si Sam mula sa hagdan at tila may kateks. Nilingon ko si Susan na nakaupo sa sofa. Susan, huwag mo kakalimutan na pahiran ulit mamaya ang mga bata ha. Saka yung bilin ko. Parang matamlay ngayon si Susan. Gusto ko pa sana siyang kausapin kaya lang nagmamadali rin kami ni Sam. Oh, kiss na kay mami. Masigla kong kausap sa mga anak ko. Hindi kompleto ang araw ko pag walang yakap at halik galing sa kambal. Habang papasok kami sa shop ay napansin ko rin ang pagbabago kay Sam. Minsan ay lutang siya at may malalim na iniisip. Napapadalas din ang pagsusuka niya at ngayon naman ay namumutla siya. Sam, okay ka lang ba? Pag-alala kong tanong. Saglit niya akong tiningnan bago siya naunang pumasok sa shop. Binuksan niya ang mga ilaw. Oo naman, okay lang ako. Ngumuso ako, may iba akong naiisip pero ayokong i-bring up at baka pagtawanan niya ako. Naging sobrang busy kami sa bake shop maghapon. Marami akong tinapos na cakes dahil i-deliver na rin ngayong araw. Marami ring customers ngayong araw. Lalo pa at ngayon din namin ila-launch ang bago naming produkto. Masaya ko at marami nang tumatangkilik sa gawa namin. Dati kasi hindi ko nakikita ang pag-asenso ko sa lugar na to. Dito ako dinala ni Brickster pagkatapos niya akong kunin. I was preoccupied that time. Pero hindi ko alam kung paano ako naitago na matagal ni Brickster at Arman dahil hindi nga ako nahanap pa ni Joseph. Kaya lang naisip ko, bakit niya ko hahanapin kung tapos na siya? Paghihiganti lang naman ang mga pinakita niya. Tulad ng ginawa niya kay Brickster. Pinabagsak niya ang mga negosyo nito. Siguro naman ay tapos na siya sa akin at masaya na siya kay Mona. Kailangan ko na lang tanggapin na hindi kami para sa isa't isa. Alala na lang parati ang nararamdaman ko tuwing nakakasama ko ang mga anak niya. Doon man lang ay mabubuhay ako ng maayos. Pero ang kapatid ko ang si Ryan, kukunin ko ang kapatid ko sa kanya. Kahit na may takot akong nararamdaman, buo ang loob kong makukuha ko siya. Kahit na ano pang ipamukha sa akin ni Joseph o ni Mona, ay kukunin ko ang kapatid ko. Nang matapos ko ang isang bagong cake na ginawa ko ay nilabas ko ito para may display sa estante. Paglabas ko ay nakita ko nakaupo sa isa sa mga mesa si Sam at may kausap. Hindi naman na masyadong maraming tao. Napawang ang labi ko nang makita ko ang kausap niya. That was our ponging kapitbahay, si Dave. Napanguso ako habang nilalagay ang cake. Nakangisi si Dave pero nakasimangot si Sam. Napangiti ako. Sa itsura nila para silang magjowa na nagtatalo. Madaling araw na magising ako sa pag-iyak ni Dwayne. Ginawan ko siya ng gatas pero ayaw naman dumede. Tinatapi ko din siya pero ayaw pa rin tumahan. Nagising na rin si Dane sa ingay na pag-iyak ni Dwayne kaya binuhat ko siya. But I froze. Nang mahawakan ko ang balat ng anak ko, hinipo ko pa ang leeg at noo niya.
Nilalagnat ang anak ko. Binuksan ko ang ilaw at kumuha ng thermometer. Pilit kong pinapatahan ang anak ko kahit imposible. Nahihirapan pa akong ilagay sa kanya ang thermometer dahil naiinis siya. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Sam sa kwarto namin. Anong problema, Ara? Umupo siya sa gilid ng kama at pinapatahan din si Dwayne. Buti na lang at nakatulog ulit si Dane. Mainit si Dwayne. Nag-aalala kong sabi. Kinakabahan ako. Ganito ako pag nagkakasakit ang mga anak ko. Hindi ako mapakali at kabadong-kabado. Tahan na, baby Dwayne. Nandito naman ang mami mo, oh. Hinawakan din ni Sam sa noo at leeg si Dwayne. Napatingin siya sa akin. Ara, parang sobrang init naman ni Dwayne. Tumunog ang thermometer at tama nga kami. Mataas ang lagnat ni Dwayne. Natakot ako bigla. Iba ngayon ito dahil dati hindi umabot sa ganito kataas ang lagnat ni Dwayne. Kumuha ng tubig at bimpo si Sam. Inihanda ko rin ang gamot niya. Kumuha rin ako ng bagong diaper para mapalitan ang kay Dwayne. Baka kasi puno na at nakakadagdag ito sa iritasyon ng anak ko. Hinubad ko ang diaper niya. Pero natigilan ako nang makita ko ang ilang rashes sa hita niya. Nagitla pa ako nang makita kong halos buong katawan ay meron ito. Ara? Hindi ko nilingon si Sam at sinuring maigi ang anak ko. Sam, bakit ganito ang balat ni Dwayne? Hindi kaya may allergy siya o nakagat na insekto? Ang mabuti pa, Ara, painumin muna natin ng gamot si Dwayne para bumaba ang lagnat niya. Pag mainit pa rin siya, dalhin na natin sa doktor. Ganun na nga ang ginawa ko kay Dwayne. Hindi na ako natulog pa ulit para bantayan ng anak ko. Hindi na rin muna ako pumasok sa shop. Nahihiya pa ako kay Sam dahil pati siya ay di rin pumasok para tulungan ako sa pag-aalaga sa anak ko. Si Susan naman ay nagbabantay kay Dane. Pagsapit ng umaga ay bumaba ang lagnat ni Dwayne pero mainit pa rin. Naaawa ako sa anak ko dahil wala siyang ganang kumain at palaging umiiyak. Dobleng sakit ang nararamdaman ko pag nakikita ko nagkakaganito si Dwayne. Panay ang dasal ko na sana'y gumaling na siya. Kung pwede lang akuin ang sakit niya ay ginawa ko na. Napaidlip ako sa tabi ni Dwayne, ngunit nagising ako sa pag-iyak niya. Ang lakas ng iyak niya na halos dinig na ata sa buong bahay. Pagtingin ko sa bintana ay madilim na. Binuhat ko siya, pero agad ako nagitla nang maramdaman kong ang init ng balat niya. This time ay nagpanik na ako. Kinuha ko ulit ang thermometer at pilit na inipit sa kilikili niya. Napansin ko rin na parang dumarami ang rashes niya sa braso at binti niya. Halos mamugto ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Hinanda ko agad ang gamit ni Dwayne dahil isusugod ko na siya sa ospital. Halos manginig na ang kamay ko sa kaba, takot at labis na pag-alala sa anak ko. Bumukas ang pinto at niluwa si Sam na nag-aalala rin. Bakit, Ara? Dadalhin ko na sa ospital si Dwayne. Mataas na naman ang lagnat niya. Dumadami pa ang rashes niya at nag-aalala na ako baka kasi. Naiyak na ako sa sobrang takot. Bigla ring nataranta si Sam at di malaman ang gagawin. Okay, sasamahan na kita. Paano si Dane? Nandyan naman si Susan. Sasabihin ko na lang na wag muna siyang umuwi. Magbibihis lang ako tapos tatawag ng taxi. Tumatakbong lumabas si Sam ng kwarto. Susan, pwede bang bantayan mo muna si Dane ngayong gabi? Dito ka na matulog. Opo ate, ako na pong bahala. Nakita ko nakatayo na sa pinto si Sam. Lumapit ako. Saka ko lang nakita na nandoon pala si Dave. Kunot noon niya ako nilingon. Sam, tawag ko. Ihahatid ko na kayo sa ospital. Kukunin ko lang ang sasakyan. Ani Dave. Hindi na ako umayaw pa dahil nagmamadali ako sa pag-alala. Hinintay naming mailabas ni Dave mula sa garahe ang sasakyan. Nasa harap sila ni Sam habang kami ni Dwayne ay nasa likuran. Yakap-yakap ko ang anak ko. Awang-awa ako sa kanya. Panay ang iyak niya nang walang tigil. Paminsan-minsan naririnig ko ang pag-uusap ni Dave at ni Sam.
Tumingin ako sa labas. Dave, kahit sa pinakamalit lang mo ng hospital, sabi ko. Nilingon ako ni Sam. Hindi ba doon sa pinag-anakan mo, Ara? Gusto ko rin sana doon na lang pero masyadong malayo o baka dala ng takot ko ay nalalayuan ako. Ililipat ko na lang doon pag natingnan na si Dwayne. I just want my son to be seen by doctor immediately. Ilang saglit pa ay nihinto nila ang sasakyan sa isang maliit na pagamutan. Agad akong lumabas ng sasakyan habang nakalalay naman si Sam sa akin. Pagpasok sa loob ng ER ay agad kaming nilapitan ng isang lalaking nurse. Inilapag ko ang anak ko sa stretcher. Ano pong sakit ng pasyente? Dinaluhan niyang anak ko para tingnan. Mataas ang lagnat niya kagabi pa at saka may rashes na rin siya sa katawan. Hindi ko iniwan si Dwayne sa tabi niya habang tinitingnan siya ng mga doktor. Si Sam naman ay nasa tabi ko lang at pareho naming inaabangan ang sasabihin nila. Ilang oras din ang tinagal namin sa paghihintay para malaman namin ang resulta ng mga test na ginawa kay Dwayne. Hindi ako mapakali at hindi ako makakain kahit pa niandala sa akin ni Sam at Dave. Kinakabahan ako. Ang nasa isip ko lang ay gumaling ang anak ko. Hawak ko ang kamay ni Dwayne habang natutulog. Miss Ramos, napalingon agad ako sa paglapit ng doktor sa akin. Yes po, doktora. Tumingin siya sa hawak niyang clipboard. I'm sorry to tell you, pero na-diagnose po ang anak niyo ng dengue. Yun pong mataas at pabalik-balik niyang lagnat at rashes ay symptoms po ng dengue. Sa ngayon po, ay idadaan namin sa gamot ang anak niyo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na kailangan po namin siyang dalhin sa ICU. Bakit po? Tila gumuho ang mundo ko sa sinabi niya. Nakita po kasi namin ang pagdurugo ng gilagid ng bata at kailangan pong maobserbahan ng anak ninyo. Malala po ba, Dok? Nanginginig na ang boses ko. Sa ngayon ay hindi ko pa masabi ang kondisyon ng bata hanggat hindi pa natatapos ang lahat ng test sa kanya. Sa ngayon po ay kailangan ng masalina ng dugo ng anak ninyo. Tumango agad ako sa kanya. Sige po, ako po ang magbibigay sa anak ko, doktora. Gumaling lang po ang anak ko. Tipid siyang umiti. Kung ganon, ay walang problema. After the test, ay papakunan ko na kayo ng dugo. Are you AB negative? Type A po ako. Halos pabulong kong sabi. Tumango-tango siya. Don't worry. Siguro ay naman na sa father ang blood type niya. Sa father na lang tayo kumuha. Sorry ma'am, pero wala po kami ngayong available na type AB negative. Very rare po kasi ang ganyang blood type at mahirap pong makakuha. Bagsak ang balikat ko matapos kong kausapin ng staff ng blood bank ng hospital. Labis ako ng lumo. Kung sana ako na lang walang problema at gumaling na ang anak ko. Pero hindi. Naglakad ako pabalik sa ICU. Tumayo mula sa pagkakaupo sa labas si Sam. Katabi pa rin niya si Dave. Ara, meron ba? Nanghihinang tiningnan ko si Sam. Umiling ako. Lumapit ako sa pinto at sinilip ang natutulog kong anak. Ang liit-liit pa niya, pero ang dami nang nakatusok sa kanya. Sam, tawag ko. Siguro dapat na akong humingi ng tulong sa kanya. Napatingin siya sa akin. Parang hindi niya inaasahan ang sasabihin ko. Mahihirapan tayong makahanap ng AB negative. Hindi ko kakayanin maghirap na matagal ang anak ko. Magmamakaawa ko sa kanya para gumaling ang anak ko. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ko at bumuntong hininga. Sasamahan kita. I looked at her and smiled. Wag na. Alam kong pagod ka na rin. Pero Ara, pinunasan ko ang luha ko. Dito ka na lang. Pakibantayan na lang muna si Dwayne. Pupuntahan ko na siya. Tumayo ako at pumasok sa loob ng ICU para silipin at halikan ng anak ko. Hinalikan ko si Dwayne at hinaplos ang mukha niya. He's peacefully sleeping, pero visible pa rin ang pamumugto ng ilalim ng kanyang mga mata. Dry din ang labi niya.
Aalis lang saglit si Mommy baby ha. Babalik din agad ako. Hihingi tayo ng tulong sa daddy mo anak. Bulong ko. Hinalikan ko siyang muli sa noo bago kinuha ang wallet ko. Nakasakay agad ako ng taxi. Papaumaga na pala. Ilang oras din ang aabutin ng biyahe ko papunta sa opisina niya. Kinontrata ko na rin ang taxi driver para isang sakayan na lang. Mabilis ang tibok ng puso ko at halos manginig na ang kamay ko sa kaba. Ma'am, nandito na po tayo sa World City Corporation. Napatingin ako sa driver nang tinuro niya ang matayog na building. Nagbayad ako at bumaba ng taxi. Hindi agad ako nakagalaw at napatingin lang sa labas ng building. After 3 years, here I am again. Bumuntong hininga ko at mabibilis ang hakbang ko papasok sa pinto. Ngunit papalapit pa lang ako ay nakatingin na sa akin ang 2 gwardya. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Hinarang nila ako bago makapasok sa loob. Excuse me ma'am, saan po kayo? Tanong ng isang guard at nakataas pang isang braso niya sa akin. I need to talk to Mr. Joseph De Guia. Sorry ma'am, pero bawal po ang suot nyo sa loob. May appointment po ba kayo para makausap ang presidente? Maangas na sabi niya. Wala akong appointment, pero pakasabi na lang ang pangalan ko. I'm Arabel Ramos, sabihin niyo po. Ngumisi pa sila sa akin at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Pasensya na po ma'am, pero bawal na bawal po ang babaeng katulad niyo dito. Kung wala po kayong appointment ay hindi niyo po makakausap ang presidente namin. Manong emergency po ang pagpunta ko dito. Kailangan ko pong makausap si Joseph. Hindi ko na napigilan ang sumigaw. Napatingin na rin sa amin ng ilang pumapasok na empleyado sa building. Arabel Ramos? Halos sabay-sabay pa kaming napalingon sa pinanggalingan ng baritonong boses. Matangkad siya at kapansin-pansin ang magaganda niyang mata. Hindi ko siya kilala, pero kilala niya ako. Nakawang ang labi niya habang nakatingin sa akin. Agad din akong binatawan ng guard at nagbago ang postura nila. Am I right? You're Arabel Ramos? Ulit niya. Tumango ako. Doon siya unti-unti ngumisi. Sir Mateo, nagpupumilit po kasi siya. Tinaas niya ang kamay niya para patigilin ang nagsasalitang guard. Don't you ever dare touch her again like that. If Joseph finds out, you'll be fired. Maotoridad niyang sabi. Agad yumuko ang 2. Hindi ko siya kilala, pero damandam ko ang respeto at ilag nila sa lalaking to. So, welcome back Ara. Oh, by the way, I'm Mateo De Guia, Joseph's cousin. Kung pinsan nga siya ni Joseph, mas madali ko siyang makakausap. I cleared my throat. Kailangan ko siyang makausap. Importante lang. Pwede mo ba akong matulungan? He smirked. Sure, samahan kita sa kanya. Sinamahan niya ko papasok sa loob. We took the express elevator dahil nilagpasan namin ang elevators na ginagamit ng mga empleyado. Pagkapasok sa loob ay hindi ko maiwasang kumabog ang dibdib ko at maiyak. Dumiretso kami at pumunta sa information desk. Tumayo mula roon ang isang babae. Siguro ay sekretarya. Where's your boss? He asked. Nasa board meeting po, Sir Mateo. Magalang na sagot noong babae. Nilingon niya ako at minuwestra sa nakasaradong pinto. He opened the door for me. I stepped in. Sa loob ka na maghintay. Tawagin ko lang ang asawa mo. He even winked at me before he closed the door. I was amused by the way he talks me. Naupo ako sa sopa. Kumakabog na naman ang dibdib ko. I am here. I am here for Dwayne. This is for my son. May kaunting takot pero nang ibabaw ang pagiging ina ko. Iniisip ko ang magiging reaksyon niya. Hinawakan ko na mahigpit ang wallet ko. What if he said no? What if sabihin niyang kasalanan ko to? There are many what ifs, but the worst is, what if kung kunin niya sa akin ang anak ko tulad nangyari kay Ryan? Hindi ko nakakayanin yun. Lalaban at lalaban ako.
Napatingin ako sa pinto nang bigla itong bumukas. Iniluwa roon ang matangkad na lalaking tila hingal na hingal. Tumibok na mabilis ang puso ko. He's wearing black suit that defined his broad shoulders. He was looking at me. His long stubble welcomed my sight when I landed my eyes on his face. Parang bumalik ako sa nakaraan na magtama ang mga mata namin. Unti-unti akong tumayo para harapin siya. Hindi niya binitawan ang titig niya sa mga mata ko. I swallowed. Joseph, muling lumandas ang masaganang luha sa mga mata ko. I didn't see it coming. He closed the door while staring at me. Nanginginig ang mga kamay ko at tuhod. Seeing him again, refreshing my memory. Kailangan ko ng tulong mo, Joseph. I blurted out. Huminto siya sa harapan ko at parang kinakabisado ang mukha ko. What's wrong with him? He's a married, right? Nakatatak yun sa utak ko. What happened to you? Why are you crying? He worriedly asked. I bit my lower lip. Ang tagal kong hindi narinig ang boses niya. I tried to compose myself. I tried my best, pero patuloy pa rin ang pagluha ko. Tila nabahala naman siya. Inangat niya ang mga kamay niya, pero parang natatakot o nagdadalawang isip kung hahawakan niya ako. Deep in my heart, I prayed, I hope he will. Joseph, pangako, gagawin ko lahat ng gusto mo. Tulungan mo lang ako. Kailangan ko ng dugo mo. I know. Confusion mark in between her eyebrows. What? Why? Parang may batong nakaharang sa lalamunan ko. I have no choice nor options. Siya na lang ang pag-asa ko. Nasa hospital ang anak ko. Kailangan niyang masalinan ng dugo. Wala kaming mahanap na kamatch niya. Kahit sa akin, ikaw na lang ang malalapitan ko, Joseph. Ilang sandaling katahimikan ang nanaig sa aming dalawa. Pinakatitigan niya ako na parang binabasa ang mukha ko. Pero halos mapaatras ako when he puckered his lips. Tumalim din ang mga mata niya. It gets more deeper as I can imagine. Bakit ako? Mariin niyang tanong. He didn't even blink his eyes. Nanginig ang labi ko habang nakatunghay sa kanya. He's your son. Halos pabulong kong sambit. Ngayong nalaman na ni Joseph na may anak sila ni Ara, ano kaya ang pinaplano niya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!